Cut na. Ano eh, tatawanan lang tayo kanina eh. Sabi ko na eh. Ayun. Welcome to another episode of Unbreakable Nation. Andito tayo ngayon sa Youku, kung saan i-interviewin natin ang ating special guest for today, si Madam Fresh. Kung bakit fresh at bakit special guest, panoorin nyo. And we are here right now with Madam Fresh. Hello. Okay. Tell us something about yourself para naman malaman nila. For sure, yung mga taga-TikTok kilala ka na eh. Pero yan, sige. Sige. So, I am Madam Fresh daw. But my real name is Trixie Reyes. I'm a single mom of 3 kids. So, dalawa sa anak ko special. So, diagnosed of autism spectrum disorder. So, my eldest son, si Miggy, he's 25. Then I have a 19-year-old daughter who is in college. And my youngest, turning 9 years old this coming October. Ayan. So, diagnosed din ng ASD. 2 of your children are diagnosed with ASD. Pero what makes them unique, no, individually, all 3 of them? Si Miggy, non-verbal siya. Okay. So, dun pa lang, unique because he's able to express himself through art. So, nasanay na kami na, syempre, non-verbal, umabot sa point na talagang huhulaan mo lahat, makikiramdam ka, so dapat maging sensitive ka sa needs niya. And then, yung daughter ko naman, na nasa college na, yon medyo ano rin yon, may pagka-introvert. And then, bumawi dun sa bunso, yung 9 years old, kasi although diagnosed with ASD, kaya lang high functioning and very intelligent. In fact, ano siya, consistent honor student. Wow, galing naman. So siguro, no, simulan natin siguro kay Kuya Miggy, no? Yes. Siyempre, first child, how did you notice na, di ba, growing up, there's something different than what we were expecting, no? I think it was year 2002 or 2003 nung na-notice namin na may kakaiba sa kanya. And at that time, wala pa masyado, hindi pa napapag-usapan ng autism. So even myself, hindi ko alam, ano ba yung autism? Diba, saan ba ito nakukuha? Natitreat ba to? So, nung time na yon kasi, developmental milestone. So, yun ang tinitingnan ng mga pediatrician. So, nakikita namin na parang, uy, bakit habang tumatanda, nawawala na yung mga pagbababble niya. So, hindi na siya ganon ka-verbal. So, regression, nagkakaroon ng regression. Pero very early pa, di ba? Kita mo, yung hindi na siya on track sa developmental milestone. So, that's why sinabi ng pediatrician niya, mag-consult ka sa DepEd. So, nag-try lang kami magpa-consult and then, yun nga sinabi may autism. So, hindi ko pa maintindihan. So, second opinion, ganun din. So, umabot na ako sa point na, teka, hindi ko siya maintindihan. Ano yung kailangan ko gawin as a parent? That's why I took SPED. Na nag-aral ako ng SPED, nag-MBA ako for 2 years. Para ako mismo, nakakapag-handle din sa kay Miggy. Although, maraming mga therapist, nagpa-speech therapy kami, occupational, ABA, and even art therapy. So, lahat ng klase ng therapy, binigay ko sa kanya because at that time, umaasa pa ako na makakapagsalita pa siya. Kaya medyo intensive yung binigay namin na therapy. Pero yun nga, nung mga bandang 7 years old, kailangan ko nang tanggapin na hindi na talaga siya makakapagsalita. I completely understand, no? Kasi being a parent as well of a child in the spectrum, no? Pero how did you cope up emotionally, no? Kasi ako, yes, pinapa-therapy ko na, pero hindi ko rin, yung acceptance ko wala eh. No? Parang, I believe he was 4 na nung narinig ko mismo yung word na autism. So, nasa autism siya, kahit 4 years ko na siya pinapa-therapy. Parang sabi sa akin ng doktor, opo, nasa autism yung anak nyo. So, parang emotionally, di ba, that's just one, di ba? Pero as a mom, lumabas sa'yo yan, di ba? So, how did you cope up emotionally with that? Siyempre, pag mommy ka, mas lalo kang
emotional, di ba? Yes. So you tend to really cry and talagang tanungin mo yung sarili mo, saan ako nagkamali? May mali ba during Okay, pregnancy? okay. Mhm. Or may na-take ba ako? May nainom ba ako na bawal? Mhm. Ba't siya nagkaganyan? Kasi until now, hindi naman din talaga known ang cause ng autism. But kailangan ko siyang tanggapin agad. Hindi na parang may option pa ako na, alam mo yun. So talagang, I need to accept the fact that my son has autism. So ano ngayon ang kailangan kong gawin para mas matulungan ko siya? Yes. So kaya nga ako nag-aral kasi kailangan ko munang maintindihan. So, special needs. So, definitely, may special eh. Yeah. So, kung ano yung mga nakasanayan natin in raising a normal kid, hindi ganon. Diba? Kailangan i-extend mo pa yung pang-uunawa mo, yung patience mo. Kasi, lalo na kasi Miggy, hindi siya nakakapagsalita. So, lahat doon, huhulaan ko, pakikiramdaman ko. So, very important talaga yung acceptance, no? Kasi marami talaga yung hindi nag-a-accept eh. So, tama yung sinabi niyo, in-accept mo para alam mo yung gagawin mo. Kasi if you're in denial, like me, actually ako ginagawa ko lahat, pero in denial ako for 4 years, hindi natin matutulungan yung bata. Diba? And yun ang sinasabi ko rin. Hindi siya madali. Tao lang din tayo napapagod, frustrate. Especially with the case of Miggy, self-injurious. So, a lot of times na talagang sasaktan niya yung sarili niya, susugatan niya yung sarili niya, dun talaga yung frustration ko lumalabas. Pero, hindi mo pwede ipakita sa kanya. Yung too much emotion natin, hindi pwedeng nakikita at naririnig nila because they are actually sensitive sa ganun. Akala lang natin wala silang emotion, but they are sensitive. Thank you for sharing that. Pero, sige, no, si Miggy, and then si ate, and then si Bunso, no, you found out na, oh, I have another child, no, in the spectrum. So, si Bunso naman, when did you found out na nasa spectrum din siya, ganun, and paano yung feeling second time na? Yes. Dahil nga nakapag-aral ako, nakita ko agad. Okay. Alam mo ba, nung nag-wave lang siya sa akin ng pabaliktad, yung, di ba tayo, bye, isang ganyan lang niya. Sabi ko, okay, alam ko na. Meron na ulit. Hindi, parang, sige, nag-consult kami sa DepEd para lang ma-diagnose, pero alam ko na agad. Okay. So, tinanggap ko na rin agad. Nadalian ka na ba this time, the second time around, because of the situation? Yes, yes. Ano nasa isip mo, no? Parang ako, just to share, no? Parang, yes, my son is also in the spectrum, and then yung pangalawa ko, actually suspected to be deaf, no? And sa isip ko, noon, okay, kung deaf siya, laban. Ano pa magagawa, no? Pero sa'yo, what went through your mind, no, when you realized that you will not be raising not one, but 2 kids in the spectrum? Sa totoo lang, as an awesome mom, as an awesome parent, hindi ko fear yung ngayon, yung present, di ba? Ang takot ko talaga, yung future. Correct. Kasi nandito pa ako eh. Yes. Kaya ko pang alagaan yung mga anak ko. Kaya ko ba mag-provide for them? So, paano na pag nawala ako? So, dun ako ngayon nagpo-focus. That's Kasi, ang hirap lang na hindi sila pwedeng maging burden ng ibang tao. Correct. Diba? Siguro as a parent din na may anak ka na may autism. Yes, correct. Ayaw natin na magiging burden sila ng kapatid nila. Kasi definitely, yung ating yung iba natin anak, kailangan mabuhay din sila ng kung paano mabuhay ng normal, na kung saan sila magiging masaya. Pero pagdating nga kay Miggy at saka kay AJ, so paano na sila? Sino mag-aalaga? Kaya ngayon pa lang, sinasanay na namin, tinitrain na namin sila how to be independent. Activities of daily living, it's part of their therapy. Naka-attend ka ng art exhibit ni Miggy kasi paano niya masaserve yung purpose niya? Kasi as a parent of 2 kids with autism, hanapin ko talaga yung purpose nila and help them to be able to serve that purpose. So, Mami, number 1, important dito is self-help. Self-help. Diba? No? Siyempre nga naman, pagtanda, papaliguan pa sila, diba? Number 1, self-help. Pangalawa, hanapin natin yung talent nila, no? Naging mahirap ba yung paghanap? Mahirap kasi kung napanood mo yung isang interview ko, sabi ko nga, kailangan mong pumasok sa mundo nila. Yes. Kasi yung mundo natin,
very overwhelming for them. Remember, they have sensory problems. So, minsan yung masyadong maingay, masyadong bright, marami silang mga tawag dito, very uncomfortable for them. So ngayon, yung mundo kasi natin magulo. Yung mundo nila, simple lang. Diba? Very unique ang world ng mga persons with autism. Pero kailangan natin pumasok sa mundo nila. So in the case of Miggy, tiningnan ko muna ano yung gusto niyang gawin. So magaling siya mag-art. Ako hindi ako magaling sa art. So sinasabayan ko siya. So kung ano yung ginagawa niya, ginagawa ko rin. So kung gusto niya mag-paint, magpe-paint din ako kasama niya. And then i-observe ko ano yung gusto niyang i-paint, ipe-paint ko rin yun. So parang ang sinasabi ko lang, pagpasok ko sa mundo ng anak ko, kailangan maintindihan ko kung ano yung gusto niya, kung ano yung ginagawa niya. Correct. At kailangan sabayan ko siya. Tapos unti-unti, ilalabas mo siya sa mundo niya. Siguro magandang lesson din dito, no? Actually, sa journey ko, yung nabanggit mo, kailangan natin pumasok sa mundo nila. Minsan iniisip ko, binigyan tayo ng special na anak para gawin yun No? Kasi hindi naman kailangan maging special yung bata bago natin gawin yon, Yes, 'di ba? correct. No? So kunyari dun sa neurotypical nating anak, we have to involve ourselves with them 'di ba? Hindi naman na porket kaya nila, hayaan lang natin sila, 'di ba? So I think it's a reminder for us no on how to be a parent, Yes. no? Mag-a-adjust talaga tayo. You mentioned nga no yung kapatid mapag-iwanan. Pag-usapan natin, no? Mahirap single mom, 3, 2 special. How do you balance yung love? Kasi syempre, di ba, ito may special need, mas special ba dito? Paano si gitna? Paano si bunso? Syempre, even special yung bata, iba yung emotional need nun, di ba? So yun, paano mo nababalance naman yun lahat? Pantay-pantay talaga. Okay. Nakikita yan. Even yung gitna ko, yung daughter ko, alam na yan, pantay-pantay sila. If may bibilhin akong food para sa isa, I make sure na may bibilin ko rin yung mga gusto nilang food, like yung sa daughter ko na 2. Hindi lang puro kay kuya. So, pantay-pantay. Pag may binigay ako dito sa isa, bibigyan ko rin. So, yung mga activities namin or yung mga bonding namin, magkakasama kami. Walang naiiwan sa bahay. Kahit wala sa mood si kuya, if magpupunta kami sa mall at kakain kami somewhere, sisiguraduhin ko na magkakasama. Regardless nga kung special or not, we just have to go back to the basics as parents, Kung di ba? paano ko pagalitan si kuya, ganun ko rin pinapagalitan yung talaga? dalawa pa. Pero kasi ako, hindi talaga ako naninigaw, hindi ako namamalo. As in, kalmado lang. Kasi like si Miggy and si AJ, hindi mo sila pwedeng pagtaasan ng boses. Because yung vibration ng boses natin sa kanila, masakit yon. Masakit sa tenga nila yon. Kaya, di ba, even the sound of, kunyari, blow dryer or blender, yes, oo. sa atin, normal lang yan, sa kanila masakit. Hindi sila comfortable. Kaya we really have to be cautious, no? Lalo na yung mga pinupuntahan natin. Kaya yung, actually, san ko may headphones lagi kaming dali just to make sure na hindi ma-trigger, no? Kung yung anak ko gano'n na sensitive sa sound, so bakit ko pagtataasan ng boses? Ayoko naman ako pa yung cause nung magkakaroon siya ng, yung magiging uncomfortable siya or magkakaroon siya ng frustration because... Guilty naman ako bigla. Diba? Kaya yung nasanay na ako na ganito talaga yung tone ng voice ko. Magagalit ako, tataas lang ng konti or siguro sa tingin lang para alam nila na, uy, medyo galit na si mommy. Pero yung sisigaw. Imagine ko lang, no? Sige, alam naman natin pagka babae, nanay, iba yung strength, no? Pero, paano mo na ma-manage yung sarili mo? Paano mo nakokontrol? Diba? Kasi hindi siya madali. Kahit sabihin natin perfect yung life, sabihin natin you're earning 10 million a month, pero hindi siya madali. So, paano nasanay na lang ako na tumatalikod. Kasi pag minsan na-feel ko na papatak na yung luha ko, ayokong pakita. Siguro as a person, hindi lang dahil sa yung frustration ko sa anak. Pero siguro bilang tao, ganun ako. Ayoko nakikita ako ng ibang tao na parang weak or mabilis sumuko. So, tumatalikod ako. Ako lang mag-isa siguro sa CR, pupunta ako, iyak ako, ganyan. Pero sandali lang. Pagharap ko sa tao, pagharap ko sa mga anak ko, dapat okay na ako. Walang trace na. Kaya pala fresh, Madam Fresh. Nasanay na lang. Pasadahan natin si ate, no? Curious ako eh. So, ano yung role niya ngayon sa family?
as a sibling, no? Mm. To the two. Si ate naman, sobrang maalaga siya sa kapatid niya, kay kuya at saka sa bunso ko. So, pwede ko siyang bilinan na, bantayan mo Wow. kasi, let's say sa work ko, minsan out of town ng ilang days. So, Mhm. sa kanya ko binibilin lahat. Mhm. Tapos, si AJ, naglalaro sila na parang bata. Habulan, Okay. kulitan, asaran. And she's 19. Yeah, Ang 19 bait. years old. Okay. Parang baby pa din. Mm-mm. Actually, 3 kong anak para kong baby. Okay. Actually ako ma-share ko lang kasi again, my daughter is 8, no? And siya rin yung pinag-aalaga ko doon sa kuya niya minsan. Parang, don't you feel guilty minsan na ginagawa nila yun? Kasi ako, sometimes I feel guilty na dapat naglalaro lang tong anak ko. Pero ngayon, tayo mo, pagkagaling nilang school, Kuya, bath time na muna. Kuya, eat. Kuya, vitamins. Kuya, exercise. Meron ka bang ganong feeling? As long as hindi ko pinapasa yung responsibility. Kasi yung responsibility talaga sa parent yon. Nakikita lang nung daughter ko, nung isa na, ganito mag-alaga si mommy sa amin. So, yun yung na-adapt niya. Yung way, kung paano niya nakikita kung paano ako mag-alaga. Pero para ibigay ko sa kanya yung responsibility ko na, ikaw ang assigned, ikaw ang ganito, ikaw ang obligasyon mo to, walang ganon. Parang sa akin, lambing lang na, wala si mommy ha, so play lang kayo dyan. Pero hindi yung mabigat na responsibility. Guilty na naman ako. Palit na tayo ng guest. Joke lang. Pero actually may point yan kasi minsan, tulad nga, paano pag wala na tayo, no? Parang, eventually, they will be the one to take care Pero, hindi siya, parang parehas yung mangyayari, no? They will take care of their sibling, pero not because pinasa yung responsibilidad, no? So, it's just them as a human, as a kapatid, no? Pero, hindi because pinasa sa akin yung responsibilidad, wala akong choice, di ba? Meron ako nakausap na psychologist, pinag-usapan lang namin to. Alam mo ba na hindi lang yung anak natin na nasa spectrum ang dapat na nag-undergo ng therapy? Even the siblings. Kasi lumalabas ngayon na yung mga kapatid na merong ASD sa family, marami pala silang kinikimkim na sama ng loob. Kasi nagkakaroon ng limitations. Yes. Especially yung relationship sa mga parents na nakikita nila na iba pag ang treatment sa mga kapatid nila na may autism. Bakit kami ang kailangan mag-adjust parate? Bakit kami ang kailangan na umunawa parate? So, pagka ganun kasi, hindi natin naiisip minsan as a parent na baka nasusobrahan na tayo. Diba? Hindi na natin nakikita na may pangangailangan din yung iba natin anak. Kaya nga sa akin, sige, kung ano yung gusto mong gawin, what will make you happy, gawin mo, I will support you. Yung sa akin na lang, yung bilang kapatid, diba, na mag-care ka sa kapatid mo, ano na yon, parang initiative na niya yon. It is not something na kailangan kong i-dictate sa kanya. Nakikita ko, initiative na nila talaga. And siguro nakikita niya rin. Siguro ikaw bilang kapatid, nakikita niya rin paano ka mag-love sa kapatid mo. So probably that's a big, Yes, nakikita din niya you lead by sa example, mga kapatid ko. diba? So, kailangan intindihin lang natin, kausapin natin. So, mayroong bonding time with my daughter alone. Kami lang, anong gusto mong pag-usapan, saan tayo pupunta, ano yung gusto natin gawin, gusto mo mag-salon, kagaya nung ginagawa ko, gusto mo magpa-spa. So, binibigay ko sa kanya lahat. And I let her decide. I let her choose. You naman as a mom, no? Oo. Ano yung pwede mo sabihin na probably the hardest part of your journey so far? Siguro nung time na kailangan kong tanggapin ako na lang isa. Ayun. Pero hindi parang ano ba, hindi ako dumaan sa depression. Kasi you need to fight Oo. Tsaka malakas ako mag-pray. Ayun, prayers talaga. Sobra talaga. Pero ang galing nga, hindi ka dumaan ng depression. Hindi. Minsan, binibiro ko lang si Lord, sasabihin ko lang sa kanya, siguro bilib na bilib ka sa akin, kasi binigyan mo ako ng dalawa. Lord, dahil binigyan mo ako ng dalawa, kailangan ko rin ng dalawang trabaho. Tapos yun nga, parang sabi ko, baka ito rin yung way ni Lord na sabihin na magturo ka din. Yes, exactly. Diba? Mag-share ka din ng experience kasi I'm a parent advocate. So, other than your regular work, di ba meron ka pang candle making? Yes. Meron candle making, tapos I also work as a part-time financial advisor. So, I do client call ng weekend. Can you share yung di ba yung every cent
Ay, Yung sa oo, candle. kasi may story yun eh. So, every scent nung candle ni Miggy may story yun. So, it describes his behavior, yung mga paborito niya. So, yun. Yung Madam Fresh mo pa. Oo nga. Oo. Meron May pa nga Madam Fresh pala. pa. Oo, kasi yung nga. Nakakapagpasalon ba yan o ano? Woke up like this lang? Oo, woke up like this. Woke up like this. Paano na lang pag nagpasalon pa to? Kasi kahapon, di ba, kakarating lang namin. So, pagod ako kasi nag-drive ako ang haba-haba ng biyahe ko. Eh, sabi ko, hindi kasi ako sanay magpahinga ng matagal. Hindi ako Ilang hours ang tulog mo? Basta sa gabi, matutulog ako ng mga 8 or 9. Gigising na ako the following day ng 3 or 4. Ang galing naman. Ay, nako, sabi ko, wala akong idle. Basta gising ako, wala akong idle moment. As in, busy ako. Basta pag Saturday, Sunday, full-time mom ako. Tapos, depende na lang kung, yun nga, may kailangan akong puntahan na client. Yun. Binigay nga raw sa atin ni Lord yung problema, pero in-equip din niya tayo kung paano natin siya sosolusyonan, di ba? Hindi naman tayo binigyan ng problema para lang problemahin eh. We're here to make solutions, no? And share, tulad na sabi mo, yung awareness. Let's say, no, your children, no, is watching this YouTube. Let's say 5, 10 years from now. What would you want each one of them to know? Ayan na, papayakin mo na ako. Cut mo muna yung sa akin, yung sa akin. Ayan na. Sabi ko, light lang. Alam naman ng mga anak ko yan. Kasi sila yung buhay ko. And I love my kids very much more than I love myself or anyone in the world. Sila talaga. And kaya mas pinili ni mommy na maging mabuting tao because ito yung way ko ng pagpapasalamat kay Lord na binigay na kayo sa akin. Kaya I will always choose to be the best mom and the best person. Cut na. Tatawanan lang tayo kanina eh. Sabi ko na eh. Ayun lang. Alright, sige. Thank you. Sige, so ano na lang, closing na tayo. No? So, ayan na. Ano pwede mong i-share? Ano pwede mong sabihin? Para sa mga taong merong may autism sa family, or not just autism, no, may special needs, no? What can you say? Okay. So, isipin natin parate, bakit tayo ang pinili? Kasi merong purpose kung bakit tayo ang naging parent nila. Alamin natin yon and let us serve our purpose. Be a good parent to them, hindi lang sa kanila pero sa iba ring anak. Dapat balanse ang pagmamahal, dapat fair, and always keep pushing forward yung mga tapos na, yung mga nangyari na wag na natin balikan. Support, very important. Hindi mo kakayanin yan mag-isa. May pamilya ka, may mga kapatid ka, may mga kamag-anak ka, always involve them. Huwag kang ako, kahit sinasabi ng mga tao, ay, super mom, siguro ngayon nakikita nyo ako mag-isa. Pero sa likod or sa bahay, hindi po ako mag-isa. Nandun ang parents ko, nandun ang mga kapatid ko. 3 ang kapatid ko. Meron akong kapatid na nasa Canada, may 2 akong kapatid na nasa Pilipinas. Kasama ko sila. Mga kaibigan ko, even my employer, naintindihan nila yung situation ko. Kaya, very understanding and yung binibigay din sa akin na support. So, kita nyo, hindi ko naman ito magagawa mag-isa kung wala yung mga tao sa paligid ko. So, having a very strong support group, very important yan. Para hindi ka panghinaan and that hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Thank you, Madam Fresh, for guesting. Please follow Madam Fresh on TikTok. Support PWD and our autism advocacy. Grab your shirts on Lazada or TikTok by searching Ascend Lifestyle PH. Please like and follow our Instagram and Facebook page Ascend Lifestyle PH. Grab your donuts on Mr. Donut Litex branch. Buy JDM Seiko watches or other luxury watches at Watch Lineups on TikTok and Facebook. Thank you Yoku Froyo and Smoothie at 2nd floor The Rock Holy Spirit Quezon City. Also available in Grab. Created by Fabulous and Beautiful Jewels.